Dear Lady Love TV. Ruined Fairy Tale with Mr. Billionaire. Tunghayan na po natin ang ika-15 bahagi. Annie overdose on pills. Iyon ang ginawa ng kababata ni Rafi. Isang linggo na mula na mangyari yon at nakomatose sa babae dahil sa ginawa nito. Si Rafi nakakita sa dalaga sa unit nito at nagdala rin dito sa ospital. Halos hindi na umalis ang lalaki sa tabi ni Annie matapos noon. Pinagmasdan ni Cassie ang kasintahan habang nakaupo ito sa tabi ng kama ng dati nitong nobya. Mariing nakapikit ang binata at nakadampi ang mga labi sa kamay ni Annie. Her heart thudded painfully but for some reason, it didn't feel as bad as it used to. Marahil nasasanay na siya sa sakit. Nagtaas ang tingin si Rafi at nakita niya ang namumulang mga mata nito. Noon pinatunayan ng kanyang puso na nagkamali siya. Dahil muli, naramdaman niya ang matinding hapdi habang nakatitig sa pagod na mga mata ng binata. Cassie, paos ang tinig nito. Halatang pagod at hindi nakatulog ng maayos. Tumayo ito at lumapit sa kanya. She took in his distressed state and her heart broke. A little more. His dark eyes were lined with worry and exhaustion. Nabawasan din ang timbang nito. His masculine features looked more angular and severe, and she wanted nothing more but to run to him and hold him tightly until all the pain went away. Malungkot ang ngiti na pumasok siya sa loob ng silid. Rafi hugged her and buried his face on her shoulder. His familiar masculine scent enveloped her, and for one moment, she allowed herself to believe that everything would be fine. She woke up last night. The doctor said her vitals are stable and there's nothing to worry about now. Tumango siya. You should go home. Halos isang linggo ka nang hindi nakakatulog ng maayos. Malamiya ang boses niya at napansin agad iyon ng binata. Mabilis siyang ngumiti para pagtakpan yon. Go, Rafi. Ako na muna magbabantay. Isa pa darating naman si na Mama Helen mamaya. Kaya may papalit din agad sa akin. Don't worry, hindi ako mapapagod. She injected all the cheerfulness she could muster in her voice. But his eyes bored into her intensely, as if he was looking inside her soul to find out what was wrong. Mabilis niya itong hinagkan sa labi para tanggalin doon ang isip nito, and she succeeded. His soft mouth opened beneath hers and allowed her access. Pinulupot niya ang mga braso sa leeg nito at niyakap ito ng mas mahigpit. He groaned in her mouth, his fingers weaving into her hair and gripping her head back to kiss her deeper. His taste overflowed in her tongue, and she forced herself not to cry. Siya ang pumutol ng halik. Go, wika niya. Get some rest. I'll be okay and I'll call you if something important comes up. Iminulat nito ang mga mata at pinilit niya ang sariling maging matatag sa ilalim ng matiim nitong titig. Sa huli, pumikit ito at hinagkan siya sa noo na tila ba ginugupo na ito ng pagod. Thank you, Cassie. You don't know how grateful I am for everything. His raw voice squeezed her soul. Hindi niya pinansin ang paninikip na lalamunan at tinampian ito muli ng halik sa labi. Drive safely, okay? Tumango ito at muli siyang hinagkan sa noo. Lumabas na ito ng silid ni Annie. Nang makaalis ang binata, nanginginig niyang pinagmasdan ng babae sa kanyang harapan. At tila ba na nadya ang tadhana. Marahang nagbukas sa mga mata nito. Rafi? Pinilit niya ang sariling umupo sa tabi ng kama ng babae. Umalis lang siya sandali. Babalik din siya mamaya. Tuluyang bumukas sa mga mata nito at nanlaki ang mga matang tumitig sa kanya. Gumapang ang muhi roon. What are you doing here? Get out! Get out! Dapat ay natakot siya. Dapat ay napatayo siya. Pero naramdaman lamang niya ang magkahalong pagod, lungkot at puot para sa babaeng ito na nagtangkang kunin ang buhay nito. I hate you. Kasalanan mo ang lahat ng to. Ikaw ang may kasalanan nito. Ikaw at ang pamilya mo. It's entirely your fault. You bitch. Kung hindi dahil sa'yo, magkasama pa rin kami ni Rafi. He loves me. Tama ka. Mahal ka niya. Kahit siya ay nagulat sa pagiging kalmado ng kanyang tinig, na natiling puno ng muhi ang titig ng kababata ni Rafi. Malungkot siyang umiti at sandaling pumikit. Ayaw niyang aminin, pero alam niyang totoo ang sinabi nito. Rafi loved this woman. There was no doubt about it. She saw how desperate he was, how utterly afraid he was. Halos hindi ito makahinga habang walang malay si Annie. Mahal ka niya. Marahan niyang pinahid ang luha. He couldn't even eat right when you were unconscious.
He couldn't even leave you for more than a couple of minutes. Hindi niya binitawan ang kamay mo nitong isang buong linggo. He's so worried about you. You're so important to him. Kinagat niya ang labi na magsimula muling tumulo ang kanyang luha. You know that. But if you still tried to kill yourself, you knew his mother committed suicide. You knew what it did to him. You knew that he could not forgive himself for his mother's death. At gusto mo ring ulitin ang sakit na yon. How could you do that to him? How could you do that when you know that he loves you so much? He loves you so damn much. Patuloy sa pagbagsak ang luha ng walang pigil. Umiyak na rin si Annie. Alam niyang dapat mag-alala siya rito, na dapat tumawag siya ng doktor dahil maaaring may mangyaring masama rito. Pero kailangan na niya sabihin ang dapat niya sabihin. Kailangan niyang gawin iyon bago pa mawala ang kanyang lakas ng loob at muli siyang maging ganid. Humugot siya ng nanginginig na hininga habang umaagos sa kanyang isipan ang itsura ng binata kanina. He was really scared. She swallowed the lump in her throat. Rafi really loves you. I already know that, but I just wanted to ignore it. I know he never really wanted to leave you. I found out what his father did to La Soledad. I know now why he had no choice but to leave you back then. Alam ko na ngayon na ginawa niya yun para sa alaala ng mama niya, para sa mga tao ng La Soledad, at para din sa iyo, Annie. Nanginginig niyang itinaas sa mga mata sa umiiyak pa rin dalaga. Malungkot siyang umiti at pinahid ang kanyang luha. Marahil ay totoong mahal din siya kahit papaano ng nobyo. He really did seem to genuinely care for her as well. Subalit alam niyang sa huli, kung isa itong kwento, hindi ito tungkol sa kanya at kay Rafi. From the start, it was about him and Annie. Always had been about them. She was only the conflict for these two people. Perhaps the last hurdle before their unhappy ending. And she may be selfish and spoiled and hopelessly in love with him, but she really genuinely wanted him to have his happy ending. Pinilit niya magsalita sa kabila ng luha. He really loves you. I genuinely wish everything would be okay between you two. Sorry for all his trouble. Hindi namin alam ang ginawa ng papa ni Rafi nung una, kaya wala kami nagawa ni Dad. Kung nung una pa lang nalaman na namin, hindi namin hahayaang mangyari to. But we didn't know. We got to know Rafi and he's so easy to like. We asked him to stay with me even after he canceled the engagement. He really did not want to stay with me anymore. But things became complicated. Something happened and he felt so bad about it. But it's not okay now. Don't worry about it now. You two deserve to be happy. So get well soon as you can, alright? You two should get back together. He's really so worried about you. Lalo lamang umiyak ang babae. She took a deep calming breath to stop her tears. Umagos sa kanyang isipan ang lahat ng mga alaala niya kasama si Rafi. Tatago niya ang lahat ng yun sa kanyang dibdib hanggang sa magkauban na siya. Lagi niya itong mamahalin at hindi niya ito kakalimutan. Wala siyang pinagsisisihan. Binigay niya ang lahat ng kaya niya. Maaaring hindi niya nakuha ang masayang katapusan, pero masaya na rin siya na nakilala niya ito at minahal. Marahil ay sapat na yon. Sigurado siyang hindi lahat ng tao ay nakaranas ng ganoon. Hindi lahat ay pwedeng maging bida. Hindi ito ang kanyang istorya. She would have find her happy ending somewhere else. Make him happy, okay? Her tears kept falling despite her efforts. If you mess up, I'm going to come back and kick you butt. Then I'll really take him away. Kaya ingatan mo siya. Don't hurt him, okay? She tried to smile and look cool but it just would not work. Muli hindi niya napigilan ang luha. Who was she kidding? She would never find her happy ending with anybody else. She would love only him. Ang hirap pala maging third party sa isang love story. Mabilis siyang tumayo at hinagilap ang bag. Pinahid niya ang luha at humugot muli ng malalim na hininga. Darating mamaya si Mama Helen. Darating na rin si Rafi mamaya. Take care, okay? Cassie. Patuloy sa pag-iyak si Annie sa likuran niya. Pero hindi niya magawang lumingon. Hindi na niya kayang manatili roon. Iiyak lang siya ng iiyak kapag hindi pa siya umalis. I'm going to call the nurses to check on you. Naglakad na siya patungo sa pinto. Paglabas doon ay nakita niya naghihintay sa kanya mga magulang. Malungkot nang umiti ang mga ito at kahit ano ang gawin niya, nag-uunahang umagos ang luha mula sa kanyang mga mata. I'm sorry. Come here. Inangat ng kanyang ama ang mga braso upang yakapin siya. She cried in his arms.
Mariing inihilamos ni Rafi ang kamay sa mukha. He was getting worried. Kadarating lang niya sa unit niya at si Cassie ang una niyang tinawagan. Tila balisa ito kanina nang iwan niya sa ospital. Nag-alala na siya ngunit wala na rin itong sinabi sa kanya. At ngayon ay hindi ito sumasagot sa tawag niya. Come on Cassie, pick it up. Mariin niyang usal habang nakadikit ang cellphone sa tenga. Ilang ring pa at operator na ang kanyang narinig. Sumakit na ang bagang niya sa pagtitiim bagang nito. Si Nana Sonia ang sunod niyang tinawagan. Nana Sonia? Oh, Rafi. May kung ano sa boses ng matandang babae na nagdagdag ng kaba sa kanyang dibdib. Nana, si Cassie. She's not picking up her phone. Where is she? Sumama yung pakiramdam niya kaya umuwi muna siya. Agad siyang nabalisa. Is she okay? Ano nangyari? She's okay. Napagod lang. She's sleeping but she's okay. Pinilit niyang pahupain ang pagkabalisang namuo sa kanyang katawan. Nasa hotel na ba siya? Yes, iho. Andito na kami. Pasensya na ha, but don't worry, may naiwan naman kay Annie. Naihilamos niya ang kamay sa mukha. Hindi yun ang inaalala niya. Please tell her to call me when she wakes up. Okay, sige, Rafi. Tinapos na nito ang tawag. Mariin niyang nasa poong noo. Cassie's not feeling well and he knew it was his fault. Sigurado siyang nahihirapan ang nobya sa nangyayari ngayon. This incident with Annie was taking a toll on them. He closed his eyes tightly as he thought of his ex-girlfriend. Kasalanan din niya ang nangyari sa kababata. Annie almost died and it was entirely his fault. Nasabunutan niya ang buhok. Bakit ba sinasaktan niya ang mga taong mahal niya? Bakit ba ganitong epekto niya sa mga taong nakapaligid sa kanya? Why couldn't he make the people he loved happy? Napasandal siya sa pinto at napadausdo siya sa sahig. Mariin niyang isinubsob ang ulo sa kanyang palad. He was so tired. He didn't want to think anymore. He just wanted to hear Cassie's voice. Tumunog ang kanyang cellphone. Rafi, pick it up. Pick it up. His heart ached at the sound of her voice. He closed his eyes tighter. Ang gusto niya lang gawin ay tumakbo, yakapin ito at tuluyang kalimutan ang lahat sa mundo. Masakit pa rin sa dibdib niya na kunin ang aparato at na makita niya ang ospital ang tumatawag, ay lalo lamang itong nanikip. Mabilis niya itong sinagot. Yes, Sir Rafi, this is Nurse Claire. Si Ma'am Annie, Sir, iyak siya ng iyak. Ayaw tumigil at gusto kayong makausap. Agad siyang napatayo. What happened? Binuksan niya ang pinto at lumabas ng unit. Mabilis din niyang tinungo ang elevator. Hindi ko alam, sir. Iyak lang siya ng iyak at sabi niya, kailangan kanya makausap bago mahuli ang lahat. Sir, pumunta na muna kayo dito and she's really hysterical. He swallowed the painful lump in his throat. Yes, thank you. I'm on my way. Pagkatapos ng tawag ay nagmamadali niyang tinungo ang parking area. Habang pabalik sa ospital ay tinatawagan niya muli si Cassie. The number you dialed is either unattended or out of coverage area. Please try call later. He wanted to yell and break something. He did not know why, but he was getting upset and scared, and he knew hearing her voice was the only thing that would calm him. Mariin niyang ipinikit ang mga mata saka idinikit ang cellphone sa kanyang tenga. Cassie, please, answer it. Pero hindi ito sinasagot ng dalaga. Pagdating niya sa silid ni Annie, inaabutan niyang tulog ito. Tinurukan ang babae ng pampakalma ng doktor dahil nag-hysterical ito. Tumango ang nurse na makita siya at lumabas na. Payak siyang tumango rin at naglakad palapit sa kama ng kanyang kababata. Natutulog ito pero kita niyang balisa pa rin ito. Bumibiling-biling ang ulo nito at mariing nakakunot ang noo. Umupo siya sa tabi nito at marahang hinaplos ang buhok nito. It's okay, Annie. It's okay.